Hinawakan ako sa kamay ni Drew at parasahan na niya akong hinila. Tatlong magkakasunod na pagsabog ang aming narinig sa malapit at kasabay noon ay ang pandidilim ng aking paningin. Nagising ako sa malambot na kama na may humahaplos sa buhok ko. Dahan-dahan ako napadilat at puting kisame ang una kong nasalayan. Ang maamong mukha ni Mama ang una kong nabungaran. Mahina akong salita. Lumaki ang mata ni Mama at kumislap. Anak, salamat sa Diyos at nagising ka na, anak ko. Napatayo sa pagkakaupo si Mama. May masakit ba sa'yo? Naiilo ka ba? Gusto mo bang kumain, anak? Sabihin mo sa akin, anak. Sunod-sunod na tanong ni Mama. Hindi pa man ako nakakasagot nang patakbo lumapit si Mama sa pinto at sumigaw. Nurse! Nurse, gising ng anak ko! Pagkatapos ay bumalik sa akin at mabilis na hinawakan ang kamay ko. Lumuha na si Mama. Tina, anak, pinag-alala mo kami ng papa mo. Huwag kang alis nang hindi namin alam. Parang nabiyak ang puso ko sa gulhol ni Mama. Uminit ang mata ko. Halos mabaliw-baliw ako kakahanap sa'yo. Kami ng papa mo. Pati ang ate niya mo ay hindi na nakatulog kakaisip sa'yo. Tumulo ang Brad Cebu na hanapin kayo. Ma, sumama ang loob ko pagkarinig sa Brad Cebu. Kasama mo pala magkapatid na sa Drew at Ray. Delikadong ginawa niyo, anak ko. Diyos ko. Pumasok ang isang doktor at dalawang nurse kaya napalayo si Mama. Pumasok naman si Papa na may bit-bit na plastic ng pagkain. Napahiyaw ako sa sakit dahil sa itinurok sa akin ng nurse. Hindi ko alam kung ano ang kanilang ginagawa. Ngayon ko lang din na-realize na manhid ang kalahating katawan ko. Ano nangyari sa akin? Nalilito ako sa mga nangyari at pagkatapos nila ako suriin ay kinausap ng doktor ang mama ko na sila lang ang nakakarinig. Hindi nagtagal ay umalis na nga ito, kaya naiwan na lang kami ni Mama at Papa. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Tanong ni Papa. Napatitig ako sa mukha ni Papa. Parang tumanda si Papa dahil sa kanyang wrinkles. Malungkot ang mata nito pero nakangiti sa akin. Ayos lang po ako. Sorry po. Nangilid ang luha ko sa mata. Huwag kang umiyak, anak, at baka mabinat ka pa. Lumapit si Mama. Ipaghihiwa kita ng mansanas. Gusto mo ba? Ma, Pa, paano po ako nakarating dito? Nasaan po si Drew at Ray? Nagkatingin na mag-asawa sa isa't isa. Umiwas ng mata si Mama at tumalikod. Si Papa naman ay tumikhim. Nakauwi na din sila sa kanila, anak, at nagpapagaling na ang dalawa. Sagot ni Papa. Natulala ako. Pilit kong inaalala ang huling sandali na kasama ko ang magkapatid. Nasaktan po ba sila? Sino pong gumawa? Ilang minuto ko pang inaalala ang lahat ng malakas akong mapasinghap. Diyos ko, kasama po ba sila sa pagsabog o pumamaril pa? Gusto ko silang tawagan at kamustahin. Kung hindi dahil sa kakulitan ko na magpasama para magpunta ng Cagayan Valley ay hindi sila mapapahamak. Dahil sa akin. Hindi, anak. Maagap na sagot ni Papa. Ano pong nangyari sa kanila? At saka bakit po namamanid ang katawan ko? Agad na napalapit si Mama at tumabi kay Papa. Ma, napahaplos ako sa tiyan ko. Namamanihid pa rin pero parang may kakaiba. Ang baby ko po. Ayos lang po ba ang baby ko? Napatingin ako kay Papa. Hindi nagsalita ang magulang ko na may lungkot sa kanilang mga mata. Umahon ang takot at kaba sa dibdib ko. Ayoko na mag-isip ng negatibo dahil ayoko may mangyaring masama sa anak ko. Sa anak namin ni Lander. Ma! Pa! Hinaplos ni Mama ang kamay ko. Pasensya ka na, anak. Masakit man pero wala ng anak mo. Garalgal ang boses ni Mama na nagpawasak sa puso ko. Napaawag na lang ang labi ko habang tulala na nakatitig kay Mama. Pati paghinga ko ay halos makalimutan ko na dahil sa masamang balitang iyon. Bago ka dalhin sa ospital na magkapatid ay nawalan ka ng malay, anak. Sa matinding stress at pagod may humina ang kapit ng anak mo sa'yo. Kinailangan ka pang salina ng dugo dahil muntik ka nang mawala sa amin, anak. Hinaplos ni Papa ang ulo ko ng magaan. Pero wala sa paghaplos ni Papang atensyon ko kundi sa lahat ng narinig ko. Mas nakakatakot pa yun sa bomba na sumabog sa pandinig. Ang baby ko,
Ang baby ko. Muli kong hinaplos ang tiyan ko. Kahit may manhid pa sa katawan ko, halos manigas ang buong katawan ko nang hindi ko na makapa ang maliit na bukol sa aking puson. Hindi ito totoo. Panaginip lang ito. Masamang panaginip na gusto ko nang gumising sa bangungot na ito. Nawalan ako ng kontrol sa sarili. Umiyak ako ng umiyak na halos hindi na ako makahinga sa tindi ng luha at sakit na nararamdaman ko ngayon. Ang baby ko. Ang anak ko. Nurse! Nurse, ang anak ko! Bago pa dumating ang nurse, nandilim na ang aking paningin. Isang buwan na ang lumipas matapos ang lahat. Ang bilis ng pangyayari pero ako'y hindi pa makausad. Nakabalik na ako dito sa bahay kasama ang mama at papa ko. Ilang araw din na namalagi ang atatanya ko kasama ng kanyang mga anak. Except sa kanyang asawa. Wala naman akong pakialam dito kung nasa misyon pa sila. Galit ako sa kanilang lahat. Galit ako sa kanilang grupo. Hindi ko na alam kung paano pa ang gumising sa bawat araw dahil kahit kasama ko ang magulang ko ay parang hindi ko na kaya. Lahat ay nawala sa isang iglap. Hindi man lang nakapagpahinga ang mata at puso ko sa matinding pagluha at sakit. Sa araw-araw na nabubuhay ako ay hindi nawawala ang sakit. Nagpapasalamat pa rin ako dahil nasa tabi ko ang mama at papa ko dahil kung wala sila ay baka matagal na akong nakabaon sa lupa. Ang baby ko, ang anak ko na siyang dahilan para lumakas pa ako'y nawala pa. Kasalanan ko rin dahil sa kapabayaan ko sa sarili ko. Hindi ko nga alam bakit pa ako nabubuhay kung mawawala din pala ang nag-iisang anghel na meron ako. Ang siyang nag-iisang lakas ko ay kinuha pa. Si Lander? Dahil sa kanya, nawala ang anak ko. Halos mamatay-matay ako sa kakahintay at paghahanap sa kanya at sinakripisyo ko ang kalusugan ko. Ang anak ko, kahit sa delikadong lugar ay pumunta ako para mahanap lang siya pero hindi niya ako maalala. Kapag bumabalik sa akin ang sakit ng pagtulak niya sa akin, siya ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Si Lander. Mahal ko siya pero napalitan ng galit ang pagmamahal na meron ako sa kanya. Nagmakaawa ako sa kanya pero matigas ang puso niya. Kahit wala siyang maalala tungkol sa amin dalawa, ay sana'y hindi niya ako itinulak. Sinaktan niya ako. Sa buong buhay na nagkasama kami, hindi niya ako nagawang saktan pero nawala ang lahat. Galit ako sa kanya. Galit ako sa kanyang grupo. Galit ako sa bratsa mo. Napapunas na lang ako sa aking pisngi sa sakit na nararamdaman ko ngayon habang nakatulala sa kisame. Narinig ko na nagbukas ang pinto kaya mabilis akong humarap sa pader at nagtalukbong ng kumot. Anak, si Mama. Hindi ako sumagot at narinig ko ang buntong hininga ni Mama at binuksan ang switch ng ilaw. Anak, bumaba ka. Dumating kaibigan mo. Kaibigan? Wala akong kaibigan. Kung sino man iyon ay wala akong balak na harapin. Iisa lang ang kaibigan ko. Sa Bea at nasa Italy pa rin siya hanggang ngayon kasama ng kanyang kasintahan na si Neil. Wala din na magkapatid na si Drew at Trey dahil simula na magkahiwalay kami, hindi na kami nagkita pa. Sa video call na lang kami nagkausap at nahihiya ako sa dalawa dahil sa mga nangyari. Nadamay sila dahil sa akin. Nasa Maynila ngayon si Drew at nasa Canada si Dre. Anak, Diyos ko. Umupo sa gilid ng kama si Mama at tinawakan ng kumot at ibinabae yun hanggang sa balikat ko. Bumaba ka dahil matutuwa ka kung sinong bisita mo. Hindi pa rin ako nagsasalita o gumagalaw man lang. Natahimik ng ilang sandali. Sige na, bumaba ka na at nakakaya namang paghintayin ng bisita mo. Galing pa sila sa malayo. Marahan akong gumalaw at humarap kay Mama. Si Bea. Andito si Bea. Nakangiti si Mama. Napaawang ang labi ko sa gulat. Ilang segundo pa ako natulala at saka bumangon. Si Bea po? Oo anak, nandito ang kaibigan mong si Bea. Mag-ayos ka bago ka humarap sa kanila. Ilang sandali ako napatitig kay Mama at saka nagliwanag ang mukha ko. Bumangon ako at bumaba ng kama. Nagbanyo ako sandali at basta nalang pinuyod ang buho ko. Wala akong balak na mag-ayos. Nauna pa ako kay Mama na lumabas ng kwarto. Nagmamadali ako sa pagbaba.
Hindi pa man ako nangangalahati sa hagdan ay narinig ko na ang matinis na boses ni Bea. Tina! Bea! Pagkababa ko ng hagdan ay sinalubong ako ng yakap na mahigpit ng kaibigan kong si Bea. She is crying like a baby, literally. I'm sorry. I'm so sorry. Alam kong ang dami mong pinagdaanan sa buhay na mag-isa pero wala ako. Hindi kita natulungan. I'm sorry for everything. Parehas na kaming umiiyak ngayon. Hinila niya ako sa sofa para makaupo kaming dalawa. Napatingin ako sa lalaking nakaupo. Si Neil. Hey Tina, kamusta na? Nakangiti ito. Mapait akong ngumiti at nagkibit balikat. Eto, tinanong mo pa talaga, babe. Napanguso si Bea kay Neil. Napakamot naman na lalaki pero natawa ko at sa maikling panahon ay pansamantala na nawala ang lungkot at bigati na nararamdaman ko dahil sa kaibigan ko. She's really beautiful woman now. Humiyang siya sa Italy kasama ang kanyang boyfriend na si Neil. Natutuwa ako para sa kanya. Mabuti pa siya. Maganda na ang career. May mapagmahal at faithful pang kasintahan. May inggit akong naramdaman. Samantalang sa akin ay puro kamalasan ang naranasan. Hindi ko na nga makilala ang sarili ko dahil maski ang manalamin ay hindi ko na kayang gawin. Masaya ako na nakasama ko si Bea ngayon. Bumalik ang kwentuhan at masasaya naming alaala nung kami ay magkasama pa. Kasama si mama at papa ay dito na rin sa bahay naghapunan ang dalawa. Hindi ako nilulubayan ni Bea at masaya ako dahil gusto ko rin siyang katabi. Be, gusto mo ba sumama sa pagbalik namin sa Italy? Kasalukuyan kaming umiinom ng kape dito sa veranda. Nasa loob si mama at nasa bukid si papa habang si Neil naman ay nagbanyo. Ha? Napahinto ako sa paghigop ng kape. Nagkibit balikat ito. Napag-usapan namin ni Neil. Baka gusto mo sumama sa amin para makapagsimula at makalimot. Alam ko nahihirapan ka pa rin makamove on dahil sa nangyari sa iyo. Walang araw na hindi ka umiiyak. Pasensya na pero nababanggit ni tita sa akin kasi... Nakatingin lang ako kay Bea habang maraming tumatakbo sa isip ko dahil sa sinabi nito. Sige na, ako nang bahala sa pagtira mo doon. Wala kang problema. Mabilis ka lang din makakapasok dahil maraming kakilala si Neil doon. Ang gagawin mo na lang ay ihanda ang passport mo at ilang papeles para makaalis na tayo. Pero, hinawakan ni Bea ang magkabilang kamay ko at tumitig sa akin. Gusto kitang tulungan, Tina. Ito ang dahilan kung bakit nagmakaawa ko kay Neil na umuwi. Dahil gusto kitang makita at gusto kitang kunin para sa panibagong buhay na deserve mo. Kalimutan mo na ang lahat-lahat ng nandito. Ang mga kaibigan mo dito. Ang brat sa na hindi ka tinulungan. Slanderness ang gago. Napasingap ako sa huling sinabi nito. Ang tanging isama mo sa puso't isip mo ay ang pamilya na meron ka ngayon. At ang anghel mo. Bea, please pumayag ka na. Sa susunod na linggo na ang balik namin sa Italy kasama kita. 2 linggong nanatili ang magkasintahan sa aming bahay. Pumapasyal ito sa kanilang pamilya pero bumabalik din dito dahil alam ng kaibigan ko na naghihintay ako sa kanilang pagbalik. Ilang araw ko yung pinag-isipan ng husto hanggang sa pumayag ako. Nauna na si Neil dahil kailangan na ito sa kanyang trabaho. Nagpapasalamat ako dahil hinintay ako ni Bea para magkaroon ng visa. Nanginginig ako habang hawak ang visa ko. Alam kong ito na ang magpapabago sa buhay ko. Hindi para umangat sa buhay kundi para makalimot. Habang nagliligpit ng mga damit sa luggage ay isinama ko ang black and white na sonogram printout. Ito na lang ang natitirang meron ako sa anghel ko. Habang buhay ko itong daladala kahit saan man ako mapunta. Dumaan na kami kanina sa sementeryo kasama magulang ko at ni Bea. Yun na ang huling sandali na makikita ko ang puntod ng anghel ko. Si Lander, hindi ko siya mapapatawad. Wala na akong balita sa kanya dahil ayokong makibalita. Baka masaya na siya sa bundok kasama si Grace Valdez. Hindi na ako babalik pa sa lugar kung saan humihinga pa si Lander at ang Bratsovu. See you tomorrow, Destina! See ya! Kumuway ako kay Kiandra. Tumalikod na ako dahil magkaiba kami ng direksyong pauwi. Naglalakad lang ako para pumasok hanggang sa pauwi. Malapit lang din naman ang apartment ko kaya nakakatipid ako.
Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa isang maliit na jewelry shop bilang manager at ang assistant ko na kapwa Pinay din ay si Kiandra. Nakapag-asawa na ito ng isang Italiano at may 2 anak. Pasado 7:00 pa lang ng gabi at napadaan ako sa isang flower shop. Napangiti ako dahil magsasara na rin sila kaya nagmamadali ako sa paghakbang. Ciao, buonasera. Bati ko kay Mira, isang Pinay din na nagtatrabaho dito sa flower shop. Oh, Miss Tina, nalate ka ata ngayon. Nakangiting ani to. Sorry, medyo maraming tao ngayon. Andyan pa si madam kaya hindi agad kami nakapagsara. Napakamot ako sa noo. Mahina itong tumawa at tumalikod. Inikot ko ang paningin sa buong shop. Magsasarado na rin ito at ako lang ang hinihintay. Here's your flowers. Masaya kong inabot ang bouquet ng daffodils. Thank you so much, Mira. Niyakap ko ang bulaklak at pumikit sabay inamoy. Ma baby. Napadilat ako ng mata nang makarinig ng tunog. Si Mira na nakangiti habang kinukuhanan ako ng larawan. Mira! She giggled. Sorry, ang cute mo kasi kaya pinicturean na kita. Look! Ipinakita niya sa akin ang picture na nakapikit ako habang inaamoy ang bulaklak. Send ko na lang sa'yo, then delete ko na. Nag-peace sign pa ito sa akin. Mabuti na lang friend kita. Pinanliitan ko ito ng mata sabay tawa din. Lumapit ako sa counter para magbayad. Thank you, Miss Tina. Next month ulit. Nakangising ani to. Napailing ako. Kabisado mo na talaga ako. Ngumiti ako at kinuhang isang chocolate bar para iabot sa kanya. For you. Para next month ganito ulit. Ngisi ko. Nagningning ang mata ni Mira. Oh, kahit araw-araw pa yan, basta palagi may libreng chocolate. Kidding? Natawa kaming parehas at nagpaalam na sa isa't isa. Naging magkaibigan kami nang lumipat ako ng trabaho dito sa Tuscany, Italy. Dahil every month with the same date ay bumibili ako ng bulaklak para sa aking anghel. Kahit na 2 taon na lumipas ay hindi na mawawala sa puso ko ang pagkawala ng nag-iisa kong anak. Hindi man niya nasilayan ang mundo ay alam kong nasa langit siya at naging anghel para bantayan ako. Tahimik akong naglakad habang nakayuko at walang pakialam sa mga taong nakakasabay at nakakasalubong ko. Hanggang sa makarating ako ng apartment. Nasa Unit 6 at 3 palapag ang tinutuluyan ko. Gamit ang susi ay binuksan ko ang doorknob at agad na pumasok. Walang lingon-lingon akong dumiretso sa loob. Ganito ang madalas na araw-araw ko sa buhay. Sanay na rin naman na ako. Ayos lang. Hindi na kami magkasama ni Bea dahil nagsasama na sila ni Neil. Simula na magbuntis ang kaibigan ko ay bumukod na rin ako para hindi nakakahiya sa dalawa. Ang dalawa pa naghanap ng matutuluyan ko para alam nilang nasa ligtas na lugar ako nakatira. Sa ngayon ay nasa Rome sila na natili dahil nandoon ang trabaho ni Neil at naging housewife si Bea para alagaan ang 4 na buwan na anak na babae. Masaya ako para sa kaibigan ko dahil may masaya na siyang buhay ngayon kasama si Neil at ang kanilang anak. Balak na nila magpakasal sa Pilipinas sa susunod na taon. Ibinaba ko ang shoulder bag sa armchair at ang hawak na bulaklak ay dinala sa flower vase. Kahapon ay tinanggal ko na ang nalantang bulaklak at pinapatayo ko para iipit sa libro. Hindi na bago sa akin ang ganito dahil monthly routine ko na ito. Naglagay ako ng konting tubig at sa harap noon ay ang maliit na figurine ng isang baby angel at nakapatong ang nakaprint na black and white na ultrasound ng baby ko. Baby ko, I'm sorry. Napabuntong hininga ako. Hindi sapat ang 2 taon para makalimutan ko na minsan ay naranasan ko ang magkaroon ng isang buhay sa tiyan ko. Hindi na iyon mangyayari pa dahil kay Lander. Nakagat ko ang pangilalim na labi. Hindi ko na siya mahal dahil puro galit ang nararamdaman ko sa kanya. Lahat sila. Simula nung umalis ako sa Pinas ay pinutol ko na ang lahat ng komunikasyon ko sa lahat. Puwera lang sa mama at papa ko at ganoon na rin kay Ate Tanya at sa mga pamangkin ko. Sila na lang ang tanging kamag-anak ko na nakakausap nang dumating ako dito sa bansa. Naunawaan ako ng magulang ko sa desisyon ko. Wala na akong balita sa lahat ng kakilala ko sa Pinas. Masama pa rin ang loob ko sa Broad Cebu at mas lalong galit ako kay Lander. Hindi ko na nga alam kung buhay o patay na ito. Wala naman na akong balita. Baka masaya na ito sa buhay kasama sa Grace Valdez habang nakatira pa rin sa bundok. Wala na akong pakialam sa kanya. Kahit na magsama pa sila ni Satanas at manirahan sa impyerno ay wala na akong pakialam. Si Drew ay sumunod sa kanyang kapatid sa Canada. Balita ko ay may girlfriend na ito ngayon at masaya ako para sa kanya. Malaki ang utang na loob ko sa magkapatid.
Pumunta ako sa kusina para maghanda ng dinner ko. Kahit paano ay marunong na ako magluto ng Italian food pero basic pa lang. Mas gusto ko pa rin ang lutong Pinoy dahil mas sanay ang tiyan ko sa kanin. Pero ngayon ay pasta lang ang kakainin ko at beef steak. Pasado 8:00 nang matapos ako magluto at handa ng kumain. Napalingon ako sa phone ko nang tumunog iyon kaya kinuha ko sa bag. Si Mama. Anak, kumusta ka na? Nagapunan ka na ba? Kami katatapos lang magtanghalian ng papa mo. Paalis na rin siya dahil pupuntang bayan para mag-deliver. Hindi muna ako nag-reply dahil kakain muna ako. Mamaya ako nalang tatawagan si Mama pagkatapos kong kumain. Mas gusto ko na mag-video call kami na magulang ko para mas marami kaming mapag-usapan kaysa ang mag-type sa screen. Ibinaba ko ang phone at nagsimula ng kumain habang nagpapatugtog ng love songs hanggang sa matapos akong kumain. Hindi na bago ang ginagawa ko sa araw-araw. Introvert na rin ako dahil sa mga nangyari. Kung hindi pa ako dadalawin ni Bea ay hindi pa ako lalakwatsa. Nakakatamad naman kasi. Kahit wala akong binubuhay na sariling pamilya ay tinatamad ako. Masaya na rin ako sa ganito. Paminsan-minsan naman kapag kailangan ko mag-grocery ay isinasabay ko na ang pag-iikot pero hanggang doon lang. Hindi ko nga alam kung saan ba dapat ako pupunta. Lahat ay nakakatamad kahit magaganda naman ang nakikita ko. Pagkatapos kong kumain ay naghugas ako ng pinagkainan. Hindi naman makalat at marumi ang bahay ko pero naglinis pa rin ako. Nagpahinga na ilang minuto bago nag-shower at labahan ang sinuot na ginamit ko. Kinusot ko lang para makatipid sa kuryente. May dryer naman kaya mabilis lang na matuyo. Napatingin ako sa wall clock. 10 minuto bago mag-10:00. Oras na para mahiga ako. What a life. Padapa akong bumagsak sa malambot kong kama sabay yakap sa unan. Ilang minuto muna akong ninamnam ang ganitong posisyon bago ako tumihaya at napatitig sa kisame. Lander. Napabuntong hininga na lang ako. Kahit naiisip ko siya ay mas nangingibabaw ang sama na loob ko sa kanya. Matagal na ang 2 taon pero parang kailan lang ang lahat. Marami na ang nagbago sa akin. Hindi na ako tulad noon dahil ibang-iba na ako ngayon. Ayoko nang bumalik sa lugar ko saan ako halos mamatay sa matinding kalungkutan. Ayoko nang bumalik ng Pilipinas. Bumangon ako at dinampot ang phone. May 4 na missed calls na pala si Mama. Humiga ulit ako para tawagan ang mama ko. Jack, nagtataka ito dahil nasin ko ang last message nito pero hindi ako nag-reply. Hindi nagtagal ay tinawagan ko si Mama at mabilis na sinagot iyon. Mama? Anak, kumusta ka? Kumain ka na ba? Nakaupo sa labas ng bahay si Mama katabi ang mga tinanim nitong mga halaman. Inayos ni Mama ang suot na antipara habang nililipad ng hangin ang ilang hibla ng buhok nito. Opo ma, tapos na po. Maigi. Huwag ka magpapagutom at magpapakapagod ng gusto dyan, anak ko. Mahirap magkasakit. Wala kang kasama at napakalayo mo dito. Napangiti ako sa mama ko na kabisado ko na ang linya dahil madalas niya iyong banggitin. Ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala ni Papa. Panay kain nga po ako dito. Feeling ko nga po yung taba ko na. Mahina akong tumawa. Mas mainam na hindi ka nagugutom para hindi ka manghina at magkasakit. Enjoy mo lang ang trabaho at maglakad-lakad ka. Shopping kung kailangan. Mas masaya ang buhay single. Napataas ang isang kilay ko nang humina ang boses ni Mama sa huling sinabi nito. Opo, Mama. Kayo po ba ni Papa? Huwag niyo pong pagurin ang sarili niyo lalo pa at kayong dalawa na lang magkasama. Si Papa, hindi na po ba inaatake ng rayuma? Huminga ng malalim si Mama. Hinilot ko ang tuhod hanggang paa dahil nanakit daw. Ang sabi ko nga ay sa susunod na mag-deliver ng inanim palay sa bayan. Ayaw namang papigil. Ma, kayo po ni Papa ay palagi mag-iingat. Huwag pong kalimutan ang pag-inom ng gamot at vitamins. Oo anak, alam mo naman yung Papa mo. Isa pa, ilang buwan na lang ay malapit na mag-senior ang Papa mo. Napatitig ako kay Mama. Matagal nang iniuungot ni Papa kay Mama na sana daw ay mabakasyon ako sa Pilipinas sa papalapit na kaarawan. Hindi masabi ni Papa sa akin ng direkta dahil ayaw nito na maabala ako. Pero si Mama ay kinukulit ako na umuwi kahit 1 linggo lang. Hindi ako makasagot sa pakiusap ni Mama. Mahal ko ang magulang ko pero ang iisipin na uuwi ako ay parang hindi ko pa kaya. Madalas ay nagpapadala ako ng pera para sa kanila at ilang balikbayan box para kahit paano ay gumaan ang kalooban ko. Sobrang miss na miss ko na ang mama at papa ko pero dito sa video call ko sila nakakausap kaya napapawi ang lungkot ko sa magulang ko. Hindi ko pa po sigurado ma. Mahina akong sagot. Kita ang pagkalungkot ni Mama sa sagot ko. Ayoko nalulungkot at nasasaktan ng magulang ko pero ang umuwi ng Pinas ay hindi pa kaya ng buong pagkatao ko.
Hindi ko pa kaya. Iniisip ko pa lang na makikita ang broad sa buo ko sino man sa kanila ay nag-iiba ang timpla ng mood ko. Hindi pwedeng hindi ko sila makita, isa man sa kanila, lalo pat asawa ng kapatid ko ay isang broad Cebu. At si Lander? Langya niya. Iniba ni Mama ang topic at kahit paano ay naging masaya ang aming kwentuhan. Nabanggit ni Mama na kakalibing lang ni Aling Marites nitong nakaraang araw. Nakakalungkot din dahil naging mabait na kapitbahay namin ito at siya ang may malaking tindahan sa tawid ng aming bahay. Maraming memories sa tindahan ni Aling Marites noong naiiwan pa sa akin ang pamangkin kong si Tricia na walang sawa kung magturo sa tindahan ng matanda. Sa tindahan ni Aling Marites ko rin unang nakita at nakilala si Lander. Matulog ka na anak at may pasok ka pa bukas. Mag-iingat ka anak ko. Opo ma, ingat din po kayo ni Papa. I love you po. Love you din anak ko. Nakangiti ako at nagpaalam na kay Mama. Inilagay ko sa ilalim ng una ng phone ko para mabilis akong magising sa alarm ko. Nakailang ikot na ako sa kama pero hindi pa ako dalawin ng antok. Ang daming pumapasok sa utak ko ngayon. Isa pa, ang lungkot na nakita ko kay Mama. Gustong gusto ko na makita ang magulang ko pero kapag naiisip ko ang umuwi ng bansa ay nag-aalinlangan ako. Hindi ko pa kaya at ayaw ko pa. Malaki na rin ang ipon ko dito kahit papaano dahil kahit mahal ang manirahan at gumastos sa bansang ito ay marunong akong magtipid. Obligasyon ko pa rin ang magulang ko kahit na ayaw nila na ako'y magpadala sa kanila dahil sapat na daw sa kanila ang hanap buhay sa bukid at nagbibigay pa si Ate Tanya sa kanila. Pero hindi ako ganoon. Malaki ang bahay namin dahil sa tulong ng Broad Cebu. Marami ang gastusin at may pinapasweldong tauhan. Si Lander, langya talaga. Ayoko na siyang maalala pa pero langya talaga siya. Nakahanda na ako para pumasok sa trabaho. Dahil papalamig na ang panahon ay nagsuot ako ng makapal na coat na ang haba ay lagpas sa suot kong skirt at lagpas tuhod. Nagsuot din ako ng scarf sa leeg at humarap sa salamin. Nang tumira ako sa bansang ito ay matagal din bago nakapag-adjust ang body temperature ko sa tindi ng lamig sa bansang ito. Suot ang leather boots ay nagpaikot-ikot ako sa harapan ng salamin. Nagmukha akong K-pop. Napapailing ako sa sarili ko at natawa na rin. Hindi na ako naglagay ng cup at shades dahil hindi naman ako celebrity. Kahit na wala namang pakialam ang mga ibang lahi sa kung ano isusuot mo. Mas prepare pa nga nila ang maglakad sa kalye na parang sasalang sa fashion show. I'm going to work my baby angel. I love you. Hinapos ko ang bulaklak ng daffodils at pumikit ng ilang segundo. Bago ako lumabas ng pinto ay iniikot ko ang buong paningin sa kabuuan ng tinutuluyan ko. Wala namang kakaiba kaya nagkibit-balikat ako hanggang sa makalabas. Pagkatapos kong mailok ang pinto ay humakbang na ako. Wala sa loob na napalingon ako sa kaluwang pinto na katabi ng bahay ko. May liwanag sa bintana kahit nakasara iyon. Sa pagkakaalam ko ay bakante ang katabi ko simula nung umalis last year ang mag-asawang Canadian. Ayos na rin iyon para kahit paano ay may kapitbahay na ulit ako. Ang hirap kaya na naglalakad ka sa hallway na mag-isa at alam mong wala kang kapitbahay. Ang weird nga ng building na ito. Simula na lumipat ako sa apartment na ito ay paunti-unting nagsisialis sa mga tenants sa 3rd floor. Hanggang 7 palapag ang gusali at halos lahat ay puno na, puwera na lang dito sa 3rd floor na may 5 unit at kasama na ang sakin. Sa dulo pa ako napunta dahil yun lang ang bakante. Hindi naman nakakatakot sa building na ito dahil nagkalat ang ilaw kaya maliwanag at marami ang CCTV kaya panatag na makakapaglakad pababa ng elevator. Dumiretso na ako sa elevator na ako lang mag-isa ang nakasakay. Pinindot ko ang ground floor para makababa na. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa ng suot kong coat. Bumukas ang pinto ng lift at sumabog agad ang napakabangong amoy ng perfume. Pero hindi ko yun pinansin kung sino ito. Pero alam kong lalaki iyon dahil nakita ko ang malaking sapatos na suot nito. Nakayuko ako habang hawak ang phone ko at napangiti. Ngayon lang isinad ni Mira ang picture nung nagdaang gabi. Nakapikit ako habang inaamoy ang bulaklak ng daffodils. In fairness, ang ganda ng pagkakakuha gamit ang iPhone nito. Habang nakatitig sa phone ko ay parang uminit ang bato ko kahit na malamig ang panahon. Feeling ko ay sumikip ang lift kahit na dalawa lang kami na nakasakay. Sa tinagal-tagal na ganito ang ginagawa ko, palagi ay ngayon ko lang naranasan na parang may kakaiba sa kasabay kong tao na nasa likod ko ngayon. Pero hindi dapat ako magpa-apekto dahil hindi ko ito kilala. Nang bumukas ang elevator ay nagkukumahog ako sa paglabas para lang makalayo sa taong nakasabay ko. Hindi ko naman nakita ang mukha nito pero parang kakaiba.
Sinukso ko ang phone sa bulsa ko. Malalaki ang hakbang na naglakad ako hanggang sa makarating sa tinatrabahuhan ko. Binati ako ng dalawang kasamahan ko na ibang lahi at si Kiandra naman ay nakangiti. Good morning, ma'am. Ano pa nangyari sa'yo? Namumula ka ata. Lumapit si Kiandra sa akin. Ha? Napahawa ako sa pisngi ko at napatingin sa malaking salamin. Diyos ko, bakit ganitong itsura ko? May nakita po ba kayong kaaway? Or ano? Walang ganun. Napanguso ako. Tumawa si Kiandra at tinalikuran ako. Nagpatuloy ito sa pagpupunas ng stante. Hala, baka in love ka na po, Miss Tina. No way. Ew. Uy, si Madam. Natigil lang kami sa asara ni Kiandra na may dumating na Chinese couple. Welcome to Shining Diamond. Moment, sir. Sabay namin pagbati ni Kiandra. Agad ako lumapit sa couple. Hirap man sa pagsasalita ng straight sa wikang Ingles, ang dalawa ay matyaga ako sa pakikipag-usap. Common na ang ganitong clients kaya sanay na kami. Hirap man sa pagsasalita ng Ingles pero makakapal ang bulsa. Thank you, Mr. Ching and Miss Chow. Have a wonderful day. Nagpaalam na ang couple at ako naman ay pumasok na sa stockroom para ayusin ang ilang files at pag-auditing sa araw na ito. Kasama ko si Pooja na isang Indian.